Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa inyong mga masusugid na taga-suporta. Magpapakilala na lamang po ako sa pangalang Hikbas. Ang kwentong ibabahagi ko po ay talaga namang hindi nyo aakalain na totoo pala dahil puno ito ng misteryo. Ang pakikipagsapalaran. Nangyari po ito nung ako ay nasa edad 31 pa lamang. Mga kaibigan at mga taong rumerespeto na lang ang meron ako. Dahil matapos kong maging isang ganap na mahusay na albularyo, ay nawala na lang ng parang bula ang tatay ko na isa din sa mga ginagalang na albularyo. Nang dahil din sa mga nilalang ng dilim. At simula noon ay nanirahan na ako malayo sa mga kabayan. Pero kahit na ganun ay nagpapatuloy pa rin ako sa panggagamot at sa pagtulong sa mga taong nangangailangan, tulad ng mga sapi at mga panggugulo ng mga iba't ibang lamang lupa. Ngunit akala ko ay hanggang doon na lamang ako. Pero dumating ang isang bagay na kinatatakutan ko, at doon na po nasubok ang kakayahan ko. At muli po, ako po si Hikbas. At ito ang aking kwento. Magandang umaga sa iyo, Hikbas. Magandang umaga rin. Bakit parang ang aga niyo yata ni Julian? Hihingi sana kami ulit ng gamot para kay Lolo. Yung bang para sa sakit ng likod niya? Oo naubos na kasi yung unang binigay mo. Tapos, ilang buwan lang, sumakit na naman ang likod ni Lolo. Bakit kasi ang tigas ng ulo ng Lolo Laurito mo? Dapat kasi sa edad niya ngayon, hindi na siya nag-aararo sa bukid. Mahirap yun. Yun ang lagi ko sinasabi sa kanya Pero ayaw naman niya makinig. Lagi niya sinasabi na ayaw daw niya na maging pabigat. Hayaan mo, Amy. Mamaya, ako na ang kakausap mismo kay Lolo Laurito. Naku, mas maganda pa yata kung ganun. Kasi, mas pakikinggan ka nun panigurado. Sige. Pagkatapos ko, ihahanda ko yung mga gagamitin ko mamaya. Pupunta ako dun sa inyo. Pero ito, kunin mo na muna to para naman may maipahid ka sa likod ng lolo mo. Iniabot ko sa kababata kong si Amy ang isang langis na ginawa ko para sa pananakit ng katawan. Pagkatapos nun ay nagpasalamat siya. Si Amy ay isa sa mga naging parte ng buhay ko. Ganun na rin ang lolo niya. Dahil nung nawala ang tatay ko, ay sila ang unang naging kanlungan ko hanggang sa nakapagpatuloy na ako bilang albularyo. Maraming salamat dito, Hikbas Kung pupunta ka sa bahay mamaya, doon ka na lang din kumain. Magluluto ko ng marami. Nako, parang nakakahiya naman yata yan. Bakit ka naman mahihiya? Pamilya ka na rin namin ni Julian at ni Lolo, no? Kaya huwag kang mahiya. At saka kulang pa nga yun dahil gumagamot ka ng walang bayad. Dahil gano'n naman talaga ang dapat. Hindi kami binigyan ng ganitong kakayahan para gamitin sa pagpaparami ng pera o gawing trabaho to. Kaya nga napakaraming taong humahanga sa iyo at ginagalang ka. Kasi hindi ka lamang mabuting tao, kundi isa kang biyaya sa amin. Isipin mo kung wala ka, walang gagamot sa kanila. Ginagawa ko lang naman yung mga dapat Kasi ayokong magkaroon ng malulubang sakit ang mga kababaryo ko. Ayoko kasi silang makitang malulungkot Pero baka naman dahil sa pag-aalala mo sa maraming tao, yung sarili mo naman ang napapabayaan mo, Hikbas. Ano ka ba? Siyempre hindi ko naman kinakalimutan yun. Katawan ko to
Di naman ako nawawala sa sarili ko. Kung bakit ba naman kasi naisipan mo pang lumipat dito sa gubat? Samantalang ayos ka naman noon doon, di ba? Mas gusto ko kasi ng tahimik. At mas mahahasa ko ang kakayahan ko kapag hindi ako masyadong naaabala sa paligid. Ganun ba? Pero kapag may oras ka, ikaw naman yung pumasyal sa baryo. Siguradong magiging masaya yung mga kababaryo natin. Oo naman. Sa ngayon, hindi pa ako gano'ng makakapunta dun eh. Kasi madami pa akong mga halamang gamot na kailangan asikasuhin at timplahin. Para kung kailangan meron akong maibibigay kahit papano. Pero mamaya aasahan ka namin na pupunta sa bahay. Ikaw na rin tuloy ang magsaway kay Lolo. Hindi talaga nakikinig sa akin yun Pero sa'yo, alam ko na makikinig yun. Oo, mamaya asahan mo pupunta ako. Pero teka lang, bakit yata parang may bata ditong hindi nagsasalita? Kasi Kuya Ikbas, miss ka na po namin sa bahay. Tapos, hindi ka pa po dumating sa birthday ko. Kasi Julian, marami akong pasyente nun. Wala akong naging oras hanggang gabi. Di ba nga, may kumakalat na sakit nun? Ganun po ba? Sorry na po. Hindi ko po kasi alam Ayos lang yon, Julian. Hayaan mo mamaya. Darating na ako. Doon na rin ako kakain. Talaga po? Basta asahan po namin yung Kuya Ikbas Oo, wag kang mag-alala. Hindi ko kayo paasahin. Kasi konti lang naman yung mga halamang gamot na kailangan kong asikasuhin O sige Ikbas, mamaya asahan ka namin sa bahay. Mauna na kami ng kapatid ko. O sige, mag-iingat kayo Nang maglakad na sila palayo, ay pumasok na ako sa kubo ko na nasa kalagitnaan ng gubat. Maraming bagay ang dahilan kung bakit ayaw kong bumalik sa baryo at doon na manirahan. Una, ay naatasan ako ng isang diwata na nakita ko lamang sa panaginip. Ang sabi niya ay pangalagaan ko raw ang gubat. Pangalawa, ay may mga dayuhan sa baryo namin ang pilit na pinuputol ang puno at kinukuha ang mga hayop sa gubat na dapat ay hindi nila pinakikialaman. Kaya dahil doon ay hindi na ako umalis sa gubat upang pangunahan ang pagbabawal sa mga dayuhan sa baryo namin na sirain ang kalikasan. Ilang oras ang lumipas nang matapos na ako sa pag-aayos at pagtitimpla ng mga halamang gamot ay nagdesisyon na akong bumisita sa baryo. At pagkakita pa lang nila sa akin ay abot tenga na ang ngiti nila sa akin. Ang iba pa nga ay nilalapitan ako at kinukumusta. Ang mga tindero naman ng gulay, prutas at isda ay lumalapit sa akin at binibigyan ako ng kanilang mga paninda. Nako, masyado na pong marami to. Baka naman po malugi kayo. Pagkasabi ko noon ay hindi pa rin sila tumigil. Pero nang matapos sila sa pagbibigay sa akin, lumapit naman sa akin si Ronnie na kaibigan ko rin na nanliligaw sa kababata kong si Amy. Isa rin siyang tindero ng gulay. Pero ng mga oras na yon ay nakapagsara na rin sila. Uy, Bok! Kumusta ka? Ikaw pala, Bok. Kumusta na? Ayos lang naman, Bok. Ngayon ka lang namasyal dito sa baryo Palagi ka yatang abala. Oo kailangan Kasi naman madaming nagkakasakit. At minsan, may mga ginugulo ng mga lamang lupa o masasamang espiritu. Kaya kailangan ko talagang manatili sa bahay. Bakit kasi doon ka pa sa gitna ng gubat tumira? Ang ayos-ayos mo na nga dito May dahilan ako, Bok, na ako lang ang dapat nakakaalam. Grabe, ang hirap palang maging albularyo, no? Hindi naman, lalo na kung mahal mo ang iyong ginagawa. Pero mahirap talaga siya, Bok. Kasi baka tumanda ka na lang ng binata kasi lagi ka na lang nandoon Tapos hindi ka pa lumalabas. Wala namang problema yun
Ang mahalaga naman sa akin marami akong natutulungan. Paano ka naman, Bok? Anong paano ako? Kapag tumanda kang walang asawa at anak, di kawawa ka. Walang mag-aalaga sa'yo. Marami pa namang panahon para dyan. At saka, wala pa naman akong balak na mag-asawa Uy, di ka na bata. Medyo matanda ka na rin. 31 years old ka na rin Baka mamaya dahil wala kang balak mag-asawa, di ka na talaga makakilala ng taong magbibigay sa'yo ng saya at pagmamahal. Ayos lang, ano ka ba? Alam ko naman na mahal ako ng lahat ng tao sa baryo Di naman siguro nila ako pababayaan pagdating ng panahon. Sa bagay, madami ka nang natulungang mga tao, tulad ko. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka talaga namin pababayaan. Kaya nga masaya na ako kahit walang asawa. Kasi, nandiyan naman kayo mga kaibigan at kababaryo ko. Tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan. Tama ka dyan, Bok. Hindi mag-iiwanan. Ay, siya nga pala. Saan ka ba pupunta? Doon. Kila Lolo Arturo. Aba, tama-tama pala. Doon din ako papunta Parang alam ko na to Hindi ka pa rin ba sinasagot ni Amy? Oo, Bok. Pero kaya ko pa naman maghintay. Hindi naman ako nagmamadali Basta ayusin mo Parang kapatid ko na rin yan si Amy. Huwag mong paiiyakin yung kababata ko na yan Sinasabi ko sa'yo. Palalamanan ko talaga ng diwending pula. Yan sikmura mo, maniwala ka. Naku, huwag ka mag-alala. Hindi ko naman nililigawan si Amy para saktan lang Nililigawan ko siya para mahalin at alagaan. Kasama na ang pamilya niya. Basta siguraduhin mo yan Nako, hindi talaga ako nagbibiro, sinasabi ko sa'yo. Oo, pangako. Akong bahala kay Amy at hindi ko siya papaiyakin kahit kailan. Siguraduhin mo yan At teka, ano ba yan dala-dala mo? Ba't parang ang ganda yata ng ayos? Eto ba? Bulaklak ng kalabasa. Ayos ka rin Bakit bulaklak ng kalabasa? Ano ka ba? Dapat sa panahon ngayon maging practical na tayo. Kasi kung ibibili ko pa siya ng rosas o di kaya ng mamahaling bulaklak, di naman niya yung magagamit Di rin naman niya makakain. Kaya ito na lang. Bulaklak na, ulam pa. O di ba? Ayos talino mo Talagang in love ka nga. Tsaka, hindi ka naisip bata. Siyempre naman. At saka, ayaw niya rin kasi. Nagastos ako ng gastos. Kaya gumagawa ko ng paraan. Kahit di ako gumastos, mapapangiti ko naman siya. O di ba? Aba, bilib talaga ako sa'yo. Teka. Baka naman konti lang yan. Ano ka ba? Kita mo naman, Buko. Sobrang laki ng dala kong dyaryo. Halos kasing laki mo na nga At saka maganda pa dito. Ready to cook na. Kasi malinis na. Aba, ayos nga. Pero baka akala mo masyadong walang effort Kanina ko lang pinita sa mga bulaklak na to. Doon sa taniman namin ng kalabasa. Tapos, pinili ko talaga yung magagandang bulaklak. Para naman hindi siya madismaya. At para mas maganda, inayos ko yan. May isang kalabasa pa sa gitna. Patingin nga ako. Ipinakita sa akin ng kaibigan kong si Ronnie ang bouquet ng bulaklak ng kalabasa. Namangha ako dahil kahit simple ay masasabi talagang pinaghirapan yon. Dahil ang ganda ng pagkakaayos ng bulaklak at ng bunga nito sa gitna. Wow! Ayos, Bok, bilib talaga ako sa'yo. Imposibleng hindi pa yan tanggapin ni Amy. Mapapasaya na siya. Mabubusog pa siya. Siyempre naman. Kita mo lang akong ganito. Ibang-iba talaga ang tama ako sa kanya Kahit naman di mo sabihin sa akin 7 taon na rin nung nag-umpisa ka manligaw. Pero hindi ka nagsasawa. Ang lakas mo. Ganun talaga. Kahit ilang beses niya na akong tinanggihan, hindi pa rin ako susuko. Tsaka, hindi naman ako magtatagal sa panliligaw sa kanya kundi ko siya talaga totoong gusto. Oo na. Ikaw na ang in love. Kapag ikaw ang nakaranas ito, sinasabi ko sa'yo, lalapit ka sa akin. Tapos sasabihin mo na, Uy, Bok, ganito pala ma-in love. Kala mo
Sus, malayo, Bok. Ang priority ko sa ngayon ay ang mga tao dito at hindi yung love life na yan. Okay, sabi mo eh. Ay, Bok, teka. Ikaw ba kapag kausap mo si Amy, ganyan ka rin ha? Hindi pa kasi kita harap-harapang nakikitang nanliligaw sa kanya eh. Oo naman. Kung paano ako makipag-usap sa'yo, ganun rin ako. Ang angas mo naman. Siyempre, ako pa ba? Maangas talaga to, no? Napangiti na lang ako sa mga huling sinabi ng kaibigan ko. At ilang minuto lang din ang nilakad namin at narating na rin namin ang bahay nila Amy. Pagdating doon, nauna pa nga sa pagkatok si Ronnie. Ngunit nang buksan yun ni Amy, ay hindi ito makapagsalita. Oh, nandiyan ka na pala, Hikbas. Tsaka kasama mo pala si Ronnie. Halika kayo, pasok kayo. Salamat, Amy. O ano, tara Ronnie. Ngunit paglingon ko sa kaibigan ko, namumutla ito na para bang umurong ang dila nang makita si Amy. Hoy, Ronnie, ano nangyayari sa'yo? Bakit tulala ka? Pasensya na. Amy, ang ganda mo naman ngayon. Eto flowers for you. Nako, salamat Ronnie. Nagabala ka pa. Sabi ko na nga be, maangas pala ha. Pagpasok namin sa loob, ay nandun sina Lolo Lorito at Julian na nanonood ng telebisyon. Sakto pa lang akong papalapit sa kanila ay isang matamis na ngiti ang agad na ibinigay nila sa akin. Mano po, Lolo Laurito? Pagpalaing ka, Hikbas. Hindi niyo naman sinabi na darating pala kayo. Eh di sana, nakapaganda ako. Hindi ko na po talaga sinabi, Lo. Para naman masurpresa po kayo sa pagdating niya. At saka, Lo, kaya po ako pumunta dito dahil may nalaman ako. Ikaw, Lo, makulit ka talaga. Bakit ayaw mo pa rin tumigil sa pag-aararo? Lo, ang tanda niyo na po. Ay nako, ayan ka na naman. Pagagalitan mo na naman ako. Kaya talagang magkababata kayo. Pinagtutulungan niyo na lamang ako palagi. Lo, hindi ka namin pinagtutulungan. Ang sa amin lang ho, yung maging maayos ang kalusugan niyo. Abalo, matanda na po kayo. Baka mamaya niyan kumapano kayo dahil po dyan sa pag-aararo ninyo. Kung hindi ko naman gagawin yon, eh wala akong maitutulong kay Amy. Pagod na nga siya sa paglalako ng turon at mananakyo. Tapos aasikasuhin niya pa ako. Ayoko naman na maging pabigat ako. Bakit niyo po kasi iniisip na magiging pabigat po kayo sa akin? Lo, malaki na po ako. Oras na para ako naman po ang tumulong sa inyo at mag-alaga po. Tulad po ng ginagawa niya sa amin ni Hikbas noon. Tama po si Amy, Lo. Huwag po kayo mag-alala. Kapag may oras po ako na po ang gagawa at magtatrabaho para sa inyo. Naku, hindi. Ayoko. Dahil masyado kang abala sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ayoko maging istorbo sa iyo. Lo, kapag hindi po kayo nagpahinga, hindi ko na po kayo papasyalan dito. Alam ko, ayaw niyo po yun. Sige na po, Lolo kong Pogi. Pumayag na po kayo para laging pupunta po dito si Kuya Hikbas. Sige na po, Lo, payag na. Hindi niyo nga ako pinagtutulungan. Pinipilit niyo naman ako. O siya, sige. Para hindi na tayo umabot sa ganun. Titigil na ako sa pagtatrabaho. Pero ipangako mo, Hikbas, palagi mo akong dadalawin dito, ha? Opo, Lo. Pangako yan. Ay nako, sabi na eh. Ako na apo, ayaw makinig sa akin. Pero pagdating kay Hikbas, hay, agad na pumayag. Ayoko nga kasing maging pabigat, yun lang naman. Pero hindi nga po kayo pabigat dahil lolo po kita at mahal ka po namin. Abay, oo na. Wala na akong magagawa dahil pumayag na ako. At sa harap pa ng ating nag-iisang magaling na albularyo dito sa timbaryo.
Nang bola pa talaga si Lolo eh. Totoo lang naman na sinabi ko eh. At wala yung halong biro. Ikaw ang lubos na ginagalang na albularyo dito. Sasagot pa sana ako sa sinabing yun ni Lolo Laurito. Pero nakarinig kami ng sigawan sa labas. Kaya walang pagdadalawang isip akong lumabas. Pagdating ko sa labas ay may nakita akong 4 na tao na may dalang nakatelang bagay. Kaya lumapit ako para alamin ang nangyayari. Ngunit hindi ko naman inaasahan ang malalaman ko dahil bangkay ng tao pala ang dala nila. Maputla, laslas ang leeg at walang lamang loob. At ang mga mata ng biktima ay nakadilat pa. Teka lang mga kababaryo. Bigyan niyo ako ng daan. Paraanin niyo ako. Nang sundin ng mga tao ang sinabi ko, ay hinawakan ko ang kamay nito. Malamig na at ramdam ko rito kung gaano kahirap ang dinanas niya. At alam kong hindi tao o hayop ang gumawa nun. Sandali lang mga kababaryo. Ano ba nangyayari dito? Lolo Laurito, nagbalik na po sila. Anong sabi mo, Hikbas? Nagbalik na ang mga aswang na kulaw. Nanlaki ang mga mata ng mga tao na nakarinig ng sinabi ko. Dahil matagal na rin nung huling beses silang umatake. At nang nawala sila, ay siya ring pagkawala ni tatay. Ang mga aswang na kulaw ay isang uri ng matataas na aswang na kayang sumapi sa mga taong may lihim na galit at kasamaan. At pag nandun na sila sa katawan ng tao na yon, ay magagamit na nila ang pangalawa nilang katangian. Yun ay ang mag-anyong malaking ibong itim na may 3 ulo at maliban sa laman ng tao. Sinabi sa akin ni tatay noon, maliban sa pagkain ng lamang loob ng tao, ay kaya rin daw nilang higupin ang kaluluwa ng tao. Dahilan kung bakit sila lalong lumalakas. Anong ibig mong sabihin, Hikbas? Bumalik na ang mga mortal nating kaaway. Hindi ito maganda. Dahil sa pamamagitan ng una nilang biktima, ramdam kong mas lalo silang lumakas. Diyos ko, Panginoon, tulungan niyo po kami. Dahil alam namin pagsubok niyo lamang ito. Pakiusap, gabayan niyo po kami, o Amang Lumikha. Hanapin niyo ang pamilya ng taong to at bigyan niyo siya ng maayos na libing. At bago sumapit ang hapon, gusto kong magkaroon tayo ng isang pagpupulong. At gusto kong nandun din ang ating kapitan. Bagyang yumuko ang mga tao na nakikinig sa akin at dala ang katawan na umalis, habang hindi naman makapaniwala si Amy at Ronnie. Ganoon na rin si Lolo Laurito sa mga nalaman nila. Bok, baka nagkamali ka lang. Sigurado ka bang aswang na kulaw nga ang may gawa nun? Hindi ako pwedeng magkamali, Bok. Ramdam ko ang presensya nila. Hindi lang dugo ang nawala sa taong yun. Sigurado akong pati kaluluwa. Kung totoo nga yung mga sinasabi mo, Hikbas, siguradong manganganib ang mga tao dito sa ating baryo. Ano po ba yung mga kulaw, Kuya Hikbas? Julian, bakit ka nandito? Kanina ka pa ba nakikinig? Opo, at parang takot na takot po kayo. Ano po ba yung kulaw, Ate Amy at Kuya Hikbas? Tsaka na namin ipapaliwanag sa iyo, Julian. Sige na, mauna na muna kayo sa bahay. Susunod ako mamaya. Kailangan kong malaman kung saan nila nakuha ang katawan. Bok, sama ako sa'yo. Wag na, Bok. Samahan mo na lang sila, Amy. Kaya ko na to. Tumango sila at tumalikod na. Ngunit bago pa man sila nakalayo, ay umulan bigla. At kung sa kanila ay normal na ulan lang yon, sa akin ay hindi. Dahil sa mata nila ay tubig ang bumabagsak. Pero sa mata ko ay kulay pulang tubig. Isang babalayon, nadadanak nga ang dugo sa aming baryo.
Kaya mabilis kong pinuntahan ang taong may dala sa katawan at napag-alaman ko na galing daw yun sa kabilang kakawian. Kaya mag-isa ako nagpunta doon. Walang ibang dala maliban sa puting bandana at basket ng gulay na ibinigay sa akin ng mga tao kanina. Pagdating ko doon, naramdaman ko na may bakas nga doon ng mga aswang na kulaw at hindi lang isa dahil napakarami nila. Hindi maganda to. Mas dumami sila. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Hindi ko po alam gagawin ko. Kung nandito sana si tatay, siguradong alam niya ang gagawin. Matapos kong sabihin yun sa aking sarili, naluluwa ako naglakad at bumalik sa bahay nila, Lolo Laurito. Pagdating ko doon, nakahanda na ang pagkain. Ngunit dahil sa mga nalaman ko, ay nawalan ako ng ganang kumain. Kaya nang matapos sila, ay lumapit sila sa akin at kinausap ako. Alam namin na malaki na naman yung problema ng baryo. Pero alam kong kaya natin to. Katulad nun. Hindi ko alam, Amy. Iba kasi ngayon. Iba rin yun noon. Dahil noon kasama natin si tatay sa laban. Pero ngayon, ako naman na nasa kalagayan niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Takot na takot ako. Baka hindi ko magampanan ng tungkulin ko bilang isang albularyo. Hikbas iyo, bakit ka ba problema ng ganyan? Isa kang albularyo at hindi isang manunugis o antingero. Kahit nalo, si tatay nga ganun rin naman eh. Pero nagawa niyang maalis yung mga salot na yun sa baryo. Paano kung di ko magawa yun? Baka madismaya yung mga taong naniniwala sa akin at ginagalang ako. Bok, di ka naman nag-iisa eh. Mula nang malilit tayo, hindi ka namin iniwan. Huwag ka mag-alala, Bok. Hindi ka namin iiwan hanggang ngayon. At kasama mo kami sa magiging panibagong laban mo. Tama si Ronnie, Hikbas. Nandito kami. Hindi bilang kaibigan. Nandito kami bilang pamilya mo. Hindi ko alam. Pero natatakot pa rin ako. Lalo na sa mga nalaman ko. Ano ba yung mga nalaman mo, iyo? Mas malakas po sila, Lo, kumpara noon. At mas madami na po sila. Nararamdaman ko po, Lo. Umpisa na po yun. Anong ibig mo sabihin sa umpisa na? Yung taong pinatay po nila, Lo. Hudyat po nila yon sa muli nilang pagbabalik. Kaya, Lo, natatakot po ako. Dahil hindi pwedeng masira yung pangalan ko kapag hindi tayo nagtagumpay sa magiging laban natin sa kanila. Natatakot ako na baka maraming mamatay at mawalan ng mga magulang at mga anak. Hindi namin nahayaang mangyari yung Bok. Nandito kami. At handa kami tumulong sa'yo. At kung inaalala mo pangalan mo, hindi yan masisira sa baryo, Bok. Dahil alam lahat ng tao dito kung gaano mo sila kagustong matulungan. Totoo yun, Hikbas. Dahil hindi mo alam kung gaano ka kamahal ng mga tao dito. Kaya maniwala ka. At kagaya ng tatay mo, o kahit na ikaw, handa naming isakripisyo ang mga buhay namin para sa mahal nating baryo. Totoo mga sinasabi nila, Hikbas. At kung dito na rin naman matatapos ang buhay ko, ay tatanggapin ko. Dahil matanda na ako. Salamat. Salamat po sa inyo. Pinagagaan niyo po ang loob ko. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa baryo natin. At sa mga naninirahan dito. Wala yung Bok. Hindi mo lang kami kaibigan. Pamilya na rin tayo. Yan ang tatandaan mo. Salamat, Bok, ah. Ay teka, bago ko nga pala makalimutan. Kanina ko pa pala dala tong basket. Sa inyo na lang to. Pupunta pa ako sa pagpupulong. Sasama ako, Bok. Ako rin, Hikbas. Hindi naman ako magpapaiwan dyan. Sasama na rin ako. Paano po ako, Ate Amy? Matulog ka. Ang pagpupulong na pupuntahan namin ay hindi para sa mga bata na katulad mo. Pero
Gusto ko rin po sumama eh. Hayaan mo na siya, Amy. Mas maganda nga na habang bata pa siya ay alam niya na ang mga totoong nangyayari sa baryo natin. Ay nakong bata ka. Pasalamat ka. Nandiyan ang Kuya Hikbas mo. Kuya Hikbas oh, si ate kukurutin ako. Amy, hayaan mo na siya. May karapatan naman siya dahil tao siya at nakatira siya sa baryo natin. Tumahimik na lamang sila sa mga huli kong sinabi at binitiwan ko na noon ang kanina ko pang hawak na basket na may iba't ibang laman na gulay at kasama ang pangalawa kong pamilya ay sama-sama kaming nagtungo sa pagpupulong. Pagdating namin sa plaza ay puno na ng mga tao at nandun na rin ang kapitan. Pag-akyat ko pa lang sa hagdan ay nagsigawan na kagad ang mga tao. Hindi ko maiwasan ang maawa dahil napakasaya nila nang makita nila ako dahil hindi pa nila alam na masamang balita pala ang dala ko. At nang tumayo na ako sa gitna ay pinatahimik na sila ng kapitan at doon na ako nagsimulang magsalita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kababaryo. Nandito po ako ngayon upang iparating sa inyo ang isang balita na hindi niyo po aakalain. Dahil ang baryo po ay haharap na naman sa panibagong laban. Nagbulungan ang mga tao sa mga sinabi ko at bumakas sa mga itsura nila ang pagtataka. Oo mga kababaryo, alam ko pong magugulat kayo. Dahil mga kababaryo, isang masamang balita po ang dahilan ng pagparito ko. Dahil nagbalik na po ang mga kulaw. Nang marinig nila ang mga huli kong sinabi ay natakot sila. Ramdam ko yun habang ang iba ay hindi makapaniwala. May ilan pa nga ang nahimatay. Kabilang naroon ang mga matatanda na nakaligtas noon sa pag-atake ng mga aswang na kulaw. Gusto ko pong lahat kayo ay pansamantalang maninirahan sa gubat kung saan ako nakatira ngayon. Nagtaka ang mga tao sa sinabi kong yun. Kaya may isa sa kanila ang nagsalita. At ayon sa kanya ay mas mapanganib sa gubat dahil doon mas kayang manirahan ng mga aswang. Huwag po kayo mag-alala. Ang gubat na yon ay hindi katulad ng mga pangkaraniwang gubat. Makakaasa po kayo na kahit isa po sa atin ay hindi masasaktan. Maliban na lang kung lalabas kayo sa gubat kapag gabi. Kapag sa araw naman ay pwede kayong bumalik sa mga kanya-kanya nyong mga bahay. Pero sa gabi, mas maganda po kung dun kayo sa gubat na sinasabi ko. Bok, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, Bok. Tsaka ako na ipapaliwanag sa inyo kapag natapos na itong pagpupulong. Sige, Bok. At idagdag ko pa na bukas rin ay gagawa tayo doon ng mga pansamantalang mga kubo. Kailangan sa loob ng 3 araw ay tapos na yon. Dahil ramdam ko sa hangin at lupa na malapit na ang muling pag-atake. Sa mga huli kong sinabi ay walang pag-aalinlangang pumayag ang mga tao sa mga gusto ko. Kaya nang matapos ang pagpupulong ay kinausap ako ng kapitan at nagpasalamat ito dahil kung wala raw ako ay hindi nila malalaman na nanganganib na pala ang buhay nila. Wala po yung kapitan. Mula po nung mawala si tatay ay nangako ako bilang albularyo na gagawin ko ang lahat. At kahit hindi ko kaya, kakayanin ko. Dahil sa mga sinabi ko, ay humingi ng yakap si kapitan at maya-maya lang ay nagpaalam na ito. Doon naman ako pinuntahan ni na Lolo Laurito kasama si Amy, Julian at Ronnie. Bok, tungkol dun sa kanina. Bakit sa gubat dapat tumira pang samantala? Eh di ba, mas mapanganib nga kung doon. Ngayon sasabihin ko na. Matagal ko nang alam na hindi basta-basta ang gubat na yon.
kaya niya tayong protektahan kung sakali. Ha? Ano bang ibig mo sabihin? Mahiwaga yung gubat na yun, ganun? Tama ka, Ronnie, natumbok mo. At sa palagay ko, lahat ng mga nilalang sa liwanag na naninirahan doon ay matutulungan tayo. Ika, anong ibig mo sabihin? May mga bagay akong alam na hindi nyo alam. At may mga bagay akong nakikita na hindi nyo nakikita. Kaya kahit sabihin ko pa sa inyo, ay hindi nyo rin maiintindihan. Eh kung ganun, ipaintindi mo sa amin. Amy, Apo, kahit sabihin niya pa sa atin yun, hindi rin naman natin makikita. Mas maganda kung pagkatiwalaan na lamang natin siya. Lo, Bok, Amy, Julian, magpapaalam na ako. Magkita-kita na lang tayo bukas. At para makasigurado tayo na ligtas kayo, huwag kayong lalabas sa gabi, ha? At siguraduhin ninyong nakasarado ang mga bintana at pinto. Amy, si Lolo, ha? May mga kailangan din akong ihanda. Tumango na lamang sila sa mga sinabi ko. Pagkatapos nun ay tumalikod na ako at naglakad pabalik sa kakauyan kung saan ako nakatira. Pagdating ko ron, agad akong pumasok sa kwarto ng kubo at may bagay akong kinuha sa ilalim ng papag ko. Nakalagay yun sa sako. Ang bagay na yon ay isang tungkod na may maladyamanting berde sa dulo ng hawakan nito. Kinuha ko sa bulsa ko ang puting bandana at itinali ko yun doon. At pagkatapos nun, umupo ako sa aking papag at nagbigkas ng mga orasyon upang gisingin ang tungkod na galing pa sa lolo ko. Hindi yun diretsong ibinigay ni lolo kay tatay at agad niya yun na ipinamana sa akin. Hindi yun alam ni tatay dahil ang pagkakaalam niya ay ibinaon na yun sa lupa. Para sa mga tao sa baryo, gagawin ko ang lahat. Mapanatili ko lamang ang kanilang mga kaligtasan. Tay, pangako po, hindi ko po sasayangin ang pagsasakripisyo niyo noon. Sa mga huli kong sinabi, ay umilaw ng berde ang tungkod. Kaya naman tumayo ako at bala ko nang dalhin yun noon araw-araw. Nang matapos naman ako sa mga orasyon, ay kumain na ako at dahil wala naman akong ibang gagawin, ay naghilamos lang ako at dumiretso na sa kwarto. Maya-maya lang, may maliit na boses akong narinig at nanggaling pala yun sa duwending kaibigan ko. Kulay puti yun at ayon sa kanya, kaya raw ito nandoon dahil nararamdaman niya na may problema ako. Oo, kaibigan duwende. Meron nga. At malaking-malaki ang problema ko. Dumating kasi yung araw na kinatatakutan ko. Dati akala ko, hindi totoo yung mga babala sa akin ng diwata sa panaginip ko. Pero nagkamali pala ako. Ang hirap pala maging albularyo. Sa mga sinabi kong yon, ay sumagot ang duwende. At sabi niya, ay kasama raw yun sa mga pagsubok ko. Dahil bilang isang albularyo, may mga bagay daw talaga na pagdadaanan ako at siguradong magiging mahirap yun. Pero ang nakakasigurado raw siya ay kakayanin ko yun. Sana nga, kaibigan duwende. Sana nga. Nagulat ako nang mula sa bintana ay tumalon ang duwende papunta sa papag ko at umupo sa tabi ko. At muling nagsalita. Ang sabi niya, nakikita daw niya na kahit ano pa man ang pagsubok ay kakayanin ko. Lalo na kung bukal sa loob ko ang tumulong. Kaya naman, lumakas ang loob ko dahil sa mga sinabi niya. Pagkatapos nun, ay bigla na lang siyang nawala. Tama ka, kaibigan. Kakayanin ko to dahil mahal ko ang mga kababaryo ko. At tulad ni tatay, kahit buhay ko pang maging kapalit, ay hindi ako magdadalawang isip na tulungan sila. Matapos kong sabihin yon, ay natulog na ako.
Paggising ko naman sa umaga ay nagkape lang ako at dumiretso na ako sa bahay nila Lolo Laurito. Magandang umaga po sa inyo, Lolo, Amy at Julian. Kumusta po kayo kagabi? Ayos lang naman. Pero may mga kakaiba kaming naramdaman kagabi. Ano po yun? Parang may mga nilalang kasi sa labas kagabi na parang pinipilit na lumapit sa mga bahay. At parang wala na rin bisa yung mga pangontrang ibinigay pa ng tatay mo noon. Kasi nakakalapit sila sa bahay at parang gusto pa nilang pumasok sa loob. Hindi lang yun, Ikbas. Yung mga bintana, pilit din nilang binubuksan. At buti na lang, naisipan namin na bago magdilim, maglagay kami ng mga kahoy. Yun yung ipinatapal ko kay Ronnie. Buti na lang pala, hindi kagad siya umalis. Meron pa po, Kuya Ikbas. Sa kisame po ng bahay, may parang kalbot po kami naririnig. Di na nga maganda to. Tama nga ako kahapon. At panimula na naman nila ng pagsalakay. Kailangan mamayang hapon, makalipat na kagad kayo sa gubat. Pero Ikbas, kakayanin ba ng mga tao na makagawa ng pansamantalang kubo sa iisang araw lang? Kayang-kaya po, Lolo Laurito. Magtutulungan po tayo. Kahit iisang kubo lang. Pero malaki. Itatayo natin to malapit sa kubo ko. Basta yung malaki, yung kayang magkasya ang mga tao. Ayokong tulad nun ay maraming mamamatay. Ayokong makasaksi ulit ng mga bagay na nangyari noon. Kung ganun, kailangan na nating ipaalam sa mga kababaryo natin na ngayon pa lang makapag-umpisa na tayo. Sige, maghiwa-hiwalay kayo. Kung pwede, humingi na rin kayo ng tulong kay Ronnie at sa nanay niya. At para mapabilis kayo na ipaalam sa mga tao ang plano ko, sabihan niyo rin si Kapitan para makasama ang mga tanod niya. Kuya Ikbas, ako na po pupunta sa barangay para makapag-umpisa na po sila Ate Amy. O sige, mabuti pa nga, Julian. O siya, mauuna na muna ako. Babalik muna ako sa Kakauyan. Kailangan ko magpaalam sa mga nilalang sa gubat. Napuputol tayo ng iilang puno at kawayan. O siya, sige Ikbas. Isang oras lang at nandun na kaming lahat at wala kaming iiwan maski isa. Hinawakan ko ang balikat ni Lolo Laurito at tumango na lang sa mga huli niyang sinabi. Pagkatapos ay mabilis akong naglakad pabalik sa Kakauyan. Nang makarating ako, sa bungad pa lang ay lumuhod na ako at ipinagpaalam na nga ang mga gagawin namin. Maya-maya lang ay nagsilabasan ang iba't ibang uri ng mabubuting elemento, lamang lupa at mga gabay ng liwanag. Hindi sila nagsalita, ngunit ngumiti sila. Kasabay nun ang malakas na hangin at naramdaman kong yun ang tugon nila. At pumapayag sila sa mga ipinagpaalam ko. Nagpasalamat naman ako at muli nang tumayo. Bagya pa akong yumuko bago sila ulit mawala sa paningin ko. At pagkatapos nun, hinintay ko na lang ang mga tao. At mahigit 1 oras lang ang lumipas, ay dumating na silang lahat. Maraming salamat po mga kababaryo at nakinig po kayo sa akin. Nalaman ko kagabi na may gumugulo sa bawat bahay. Kailangan na natin magawa ang magiging pansamantalang tirahan ninyo. Habang nandito pa rin ang mga halimaw na kulaw. Kailangan na natin mag-umpisa. May ilan po sa inyo napuputol po ng mga puno at kawayan. At ang iba naman po ay mangunguha ng mga talahib na gagawin natin silungan. Ngayon, mag-umpisa na po tayo mga kababaryo. Masayang nagtulungan ang mga tao. At ilang saglit lang noon ay kumuha na ako ng sarili kong karit at itak. Ngunit napansin ko sina Lolo Laurito na para bang malungkot. Kaya naman nilapitan ko sila at tinanong, "Ano pong meron? Bakit ganyan po mga itsura nyo?" Bok, may masamang balita eh. Ano na naman yun?
Napansin mo ba? Wala si Kapitan eh. Wala rin yung pare at yung ibang mga tanod. Bakit? Ano ba nangyari? 4 na pamilya kagabi, Bok. Namatay. At pareho sila na sinapit nung bangkay na una natin nakita. Anak ng putya. Teka, totoo ba yung sinabi mo? Walang halong biro, Bok. Nandun sila Kapitan ngayon at ililibing ng diretso yung mga bangkay. Napakapit ako ng gusto sa tungkod na hawak ko at para bang matutumba dahil sa mga nalaman ko. Pakiramdam ko kasi ng mga oras na yon ay sasabog ako dahil hindi ko tanggap na may mga namatay na. Ngunit pinalakas nila Lolo Laurito ang loob ko. Kahit kami ay ganyan din ang naging postura nung una naming nalaman ang bagay na yan. Pero wala na tayong magagawa dahil walang kaluluwa ang mga kulaw. Hindi ko lang talaga maisip, Lolo Laurito, kung gaanong hirap ang mga naramdaman ng mga biktima. Sigurado akong habang nakamulat ang mga mata nila, ay pilit silang nagmamakaawa. At ang iba sa kanila ay lumaban para sa buhay nila. Mga wala talaga silang puso. Mga demonyo. Bakit nila yung ginawa sa mga taong yon? Tama na, Hikbas. Sigurado naman na nasa magandang kalagayan na ang mga taong nasawi kagabi dahil nasa paraiso na sila ng ating Panginoong Diyos. Pasensya ka na, Amy. Kung nakikita niyo na nagkakaganito ako, hindi ko talaga kasi kayang isipin kung paano sila walang awang pinagpapapatay. Hayaan mo, Bok. Nandito lang naman kami. Huwag ka mag-alala. Sa tulong ng pagsasama-sama, may papanalo natin ang laban na to. Maniwala ka. Tama ka, Bok. Itaga mo yan sa bato. Hindi ko na ulit hahayaang may isa pa sa atin dito ang mamamatay. Tumalikod na ako at nag-umpisa ng tumulong sa pagkuha ng mga talayb. At dahil sa dami namin, ay marami din kaming nakuwang kahoy. At bago pa sumapit ang hapon, ay nagawa na naming maitayo ang mga kahoy paikot sa kubo na para bang bakod. Minadali pero pulido. Kaya naman, mabilis na nagsiuwi ang mga tao at kumuha ng mga unan, banig at kumot. Ang iba naman ay nagdala pa ng malaking payong para kung sakali raw na umulan ay may magamit sila. Ngunit may isang nagpabahala sa akin dahil may iilan pa ang hindi nakakabalik. Kaya naman sumunod ako. Kasama ko noon si Ronnie at nakita ko mula sa bungad ng gubat ay pabalik pa lang sila. Ngunit nang tumingin ako sa itaas, nakita ko ang pagkarami-raming mga kulaw na paparating. Anak ng putya, hindi maganda to, Bok. Mukhang aabutan yung iba. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Nandiyan na sila! Nakarating naman sa tamang oras ang iba. Ngunit nag-alala ko ng gusto. Dahil sa taranta ng isang magulang ay nabitiwan naman niya ang anak niya na halos kasing edad lang ni Juliana. Nang tumingin ako sa itaas ay sobrang lapit na ng mga kulaw. Ngunit dahil ayaw kong may masunod pa na maging biktima, ay walang pagdadalawang isip akong tumakbo para kunin ang bata. Bok! Teka, Bok! Anong gagawin mo? Bok! Bumalik ka rito, Bok! Hindi ko pinansin ang sigaw na yun ni Ronnie. Nang mabuhat ko na ang bata, ay sakto namang nandoon na ang mga aswang na kulaw. Sinubukan nila kaming dagitin, ngunit nagmatigas ako at iwinasiwas ko ang hawak kong tungkod. Ngunit hindi ko napansin na nasa likuran ko ang kulaw at nagalusan niya ako. Nang dumami na sila, ay hindi ako tumigil sa pagwasiwas ng aking baston. May ilan pa nga ang lumapag sa lupa, kaya kitang-kita ko talaga kung gaano sila kalalaki. At ang mga galit sa mga mata nila na kulay dilaw na para bang nagliliyab na apoy. Sige! Subukan niyo lumapit!
Dahil isa man sa inyo ang sumubok na saktan ng batang to. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang kapangyarihan ng baston na to para patumbayin kayong lahat. Ngunit hindi ko pa man pinalalabas ang kapangyarihan ng baston ay umilaw ang berdeng diamante nito, dahilan upang magtakip ng mga mata ang kulaw. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para tumakas kasama ang bata. Ayos lang ba kayo? Ayos lang po. Ang bata, tignan nyo. Baka nasaktan. Ayos naman siya. Pero ikaw parang hindi. May galos ka sa likod. Ayos lang ako, Amy. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman malalim to. Pero yung bata, kumusta? Kuya Igbas, naatid ko na po siya sa mama niya. Ayos lang ba siya? Opo, wala naman po siya sugat. Pero yun nga, umiiyak po siya. Ayos lang yun. Ang mahalaga naman ay hindi siya nasaktan. Pero Bok, yung sugat mo, baka kailangan niya lagyan ng gamot. O sige, lalagyan ko ito mamaya. Mauna na muna kayo doon. Eh ikaw, anong gagawin mo? May titignan lang po ako, Lolo Laurito. Pero hindi po ako lalabas ng gubat. O sige, basta sumunod ka kagad ah. Yung mga kababaihan, nagluluto na sila ng pagkain. Nagtutulungan sila. Sige po, Lolo. Mauna na po kayo. Sinunod naman nila ang sinabi ko at bumalik nga ako sa bungad ng gubat. Nakita kong kahit sa tapat ng kagubatan ay hindi nila kayang lumipad. Kaya lahat sila ay nag-iingay. Ngunit may isa akong napansin doon. Isa sa kanila ay mas malaki. Ang kakaiba pa sa gitna ng dalawang ulo ng ibon ay may ulo itong parang sa tao at nakatingin ito diretso sa direksyon ko. Pero hindi ko na yon pinagkaabalahan pa at bumalik na rin ako kagad sa aming kuta. Oh, nandito ka na pala, Bok. Kumain ka na muna. Sige lang, mamaya na ako. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Pero samahan mo muna ako sa loob ng bahay. Papalagyan ko lang ng langis ng bayabas ang likuran kung may galos. Sige, Bok. Nandun na rin sa loob sila Tatay Laurito. Doon ko sila sa sala pinahiga eh, para hindi sila ganong lamukin. Tama yun. Si Lolo at Julian, malagang hindi sila lamukin o di kaya matulog dito sa labas dahil mahihina ang resistensya nila. Pero Bok, maisingit ko lang. Kinakabahan ako sa ginawa mo kanina. Yun ba? Pasensya na. Ayoko lang kasing makasaksi nang may masasaktan pa. Pero sigurado ako, gagawa ng paraan yung mga lintik na kulaw na yun. Makakuha lang ng taong makakain nila. Kaya kailangan kong alamin ang mga magagamit na sandata para sa mga jablong yun. Teka, yun ba? May nabanggit doon sa akin ng lolo mo. Nagpapakwento kasi ako noon para makatulog ako. Alam mo naman, bata pa, di ba? Siyempre, mahilig talaga dumiskubre ng kung ano-ano. Ayon sa kanya, kailangan daw yung mga itak ay may basbas ng isang malakas na albularyo. Pero maliban doon, wala na akong alam. Isa naman tayo hahanap ng isang malakas na albularyo. Baka naman pwede ka na. Malakas ka naman eh. Nakita ko nga yung ginawa mo kanina eh. Gamit yung tungkod mo. Pero hindi ko alam kung paano ko nagawa yun eh. Pero baka pwede natin subukan. Basbasan mo ang lahat ng sandata ng mga tao. Baka hindi gumana eh. Kaya nga susubukan, di ba? Sige. Yun na lang ang gagawin ko. Pero maliban doon, kailangan may malaman pa akong paraan ng pagdepensa habang lumalaban sila. Wala na nabanggit ang lolo mo nun eh. Kaya nga bala kong buksan ulit yung libro ni Lolo. Hindi ko pa yung nababasa lahat eh. Pero alam ko, may tungkol sa kulaw doon. Mabuti pa nga, Bok. Baka may naisulat ang lolo mo doon tungkol sa pagdepensa laban sa mga kulaw na aswang. Sige, sandali lang ha. Hintayin mo lang ako dito. May kukunin lang ako sa loob. Sige, Bok. Dahan-dahan ka lang dyan sa sala ha. Tulog na sila eh. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Ronnie at mabilis na akong pumasok sa loob ng kwarto ng kubo. Pagdating ko doon ay yumuko ako at may kinapa sa ilalim ng papag ko.
Maya-maya lang, may nakapa akong libro at kinuha ko yun. At dahan-dahan naman akong lumabas at bumalik kung nasaan si Ronnie. Bok, ano ba yung dala mo? Libro, Bok. Dito lahat nakasulat ang mga bagay na nangyari noon kay Lolo. Bilang isang albularyo na mananabas. Baka may ilan siyang nasulat dito tungkol sa mga kulaw. Tinignan lang ako ng kaibigan ko ng mga oras na yon. At huminga lamang ako ng malalim at inumpisahan ko ng buksan ang lumang libro ni Lolo. At pagkatapos nun ay nag-umpisa na akong nagbasa. Ngunit akala ng kaibigan ko ay nagsasalita lang ako ng mag-isa. Ha, Bok? Teka, ba't nagsasalita ka mag-isa? Ano nangyayari sa'yo? Teka, Bok, hindi ba nakikita yung mga binabasa ko? Hindi eh. At saka, blanco lang lahat ng bawat pahina eh. Teka, Bok, ibig mong sabihin, hindi mo nakikita yung mga nakasulat dito? Eh, di ba sulat yung sinasabi mo? Eh, wala nga kahit isang patak ng tinta dyan eh. Anong sulat ang pinagsasasabi mo, Bok? Doon ko naintindihan na hindi makikita ng mga ordinaryong tao ang mga liham o likha ng mga albularyo. Kaya ako lang ang nakakabasa at nakakakita nun. Ngunit hindi ko na yon pinag-aksayan pa ng panahon. At nagbasa na lang ako. Doon ay nakakita ko ng mga bagay na kinatatakutan ng mga kulaw at magagamit din pang depensa. Yun ay ang sulo o apoy sa dulo ng kahoy. Kaya hindi na ako nagdalawang isip at sinabi ko yun sa kaibigan ko. At kinabukasan ay ipinaalam ko na rin yun sa lahat ng mga tao. Totoo bang simpleng sululang ay matatakot na sila? Hindi yung literal na takot. Mapapaalis po lang sila. Ang ibig ko sabihin na takot sila sa ganun ay yung hindi sila kagad makakalapit. Pero may posibilidad na may makakalapit pa rin. Pero may nasabi sa akin si Ronnie. Ang sabi daw ni Lolo nung buhay pa siya, pwede raw maging sandata ang itak na may basbas ng malakas na albularyo. Eh sino namang albularyo ang gagawa nun? Ako, Amy. Hindi ko sinasabing malakas ako Pero wala namang masama kung susubukan ko, di ba? Eh, Kuya Ikbas, di po ba? Malakas naman po talaga kayo. Tignan nyo nga po, oh. Wala po kayong sakit eh. Julian, ano ba? Nakikisabat ka na naman sa usapan na mas matatanda sa'yo. Pumasok ka na nga doon sa loob ng kubo. Sorry naman po, Ate Amy. Gusto ko lang naman po magbiro kasi sobrang seryoso nyo po eh. Wala tayo sa lugar para magbiruan, Julian. Alam mo naman kung ano nangyayari sa baryo, di ba? Hayaan mo na siya, Amy. Pero Julian, hindi tama na sumasabat ka sa usapan na mas matatanda. Ayos lang naman na magbiro, pero ilagay mo sa lugar. Pasensya na po, Kuya Ikbas, Ate Jamie. Hindi na po mauulit. Wala yun. Basta sa susunod alam mo na. Tumango na lamang si Julian nang sabihin ko yun. Kaya naman, tumalikod na lang siya at pumasok na sa kubo. At maya-maya lang, parating naman si Lolo Laurito at Ronnie. Ano nangyari sa batang yon? Sinaway po namin, Lo. Sumasabat po kasi habang nag-uusap kami. Eh baka naman sumobra ka naman sa kapatid mo. Hindi po, Lo. Kahit tanungin niyo pa po si Ikbas. Lo, wala naman pong masamang sinabi si Amy. Sinaway lang po talaga namin yung bata. Ano po pala sadya nyo at parang iritang-irita po kayo. Eh kasi naman, nauubos na ang mga nakaimbak na pagkain. Masyado kasi tayo marami. Baka kapag nagtagal pa tong pagkukulong natin sa gubat, ay mamatay naman tayo sa gutom. Lo, kumalma ka lang muna. Nasa gubat tayo at lahat ng kailangan natin ay nandito. Kung gusto niyo ng isda, may ilog dito. Kung gusto niyo ng gulay, meron tayong mga tanim na makikita niyan sa paligid. At may mga ligaw na ampalaya rin. May mga hayop din na pwede nating hulihin. Pasensya na. Dala lang siguro ito na sobrang pag-iisip. Dahil gaya mo, ay sobrang na akong nag-aalala sa kalagayan natin. Lolo Laurito, kaya nga po tayo binigyan ng natural na yaman ng Diyos para may magagamit po tayo
kung sakaling kailanganin natin. Basta ang mahalaga ay hindi natin sisirain ang ibinigay niyang yon. At saka Lo, huwag ka na po mag-alala sa kalagayan natin. Magiging maayos din po ang lahat. Pinapangako ko yan. Kaya natin to. Basta sama-sama tayo at magtutulungan. Hindi tayo magagapi ng dilim. Basta samahan lang natin ng pagdarasal. Tama po sila, Lo. At saka, wag na po kayo masyado mag-alala. Baka mas stress pa po kayo eh. Tapos magkasakit pa kayo. Mas mahirap po yun. Buti na lang talaga at nandyan kayo. Napapalakas nyo ang loob ko. Hindi niyo naman po kailangan matakot eh. Sa tulong po ng Diyos at ng mga nilalang niya ng liwanag, hindi tayo magpapatalo sa mga halimaw. Tama ka, Iyo. Ano bang kinakatakot ko kasi? Hayaan niyo na po yan, Lo. Mas mabuti pa po siguro eh. Magpahinga na po muna kayo. O siya, sige. Mas mabuti pa nga. Sige na, Amy. Samahan mo muna si Lolo sa kubo. May pag-uusapan lang muna kami ni Ronnie. Sige, Hikbas. Halina po kayo, Lo. Pagtalikod nila, ay lumapit ako sa kaibigan kong si Ronnie at umupo kami sa isang malaking bato. Kailangan makapaganda na tayo dahil hindi pwedeng palagi na lamang tayo nandito. Ano ba kasi ang plano mo, Bok? Ang plano ko ay dapat marami tayong tuyong kahoy. Tayong mga kalalakihan ang lalaban sa kanila, maliban kay Julian at Lolo Laurito at sa mga babae. Paano naman natin gagawin yun? Mag-iimbak tayo ng maraming kahoy at pagkatapos, yun yung gagamitin natin panangga. Habang may hawak tayong itak sa kabilang kamay, meron din tayong hawak na sulo sa isa pang kamay. Pero paano kung mamatay yung mga tao sa gagawin natin? Hindi naman natin lalahatin eh. Kakausapin natin sila. At yung mga gustong lumaban kasama natin ay sila lang ang sasama. Kung ganun pala kailangan na natin maganda talaga. Tama ka. Pero mamayang gabi na. Mamaya ko na sasabihin ang mga plano ko. Siguro bago kumain, kakausapin ko na silang lahat. Paano yung pag-iimbak? Yun ang dahilan kung bakit kinausap kita. Ikaw ang magsasabi sa mga tao dahil may pupuntahan ako. Saan ka naman pupunta? Sa dulo ng gubat, Bok. Meron lang akong mahalagang bagay na gagawin doon. Hindi ko masasabi ngayon ang bagay na yun dahil hindi nyo maiintindihan. Kung ganun pala, ayos lang. O sige, kung ano man yung mahalagang bagay na yan, gawin mo na. Ako nang bahala sa mga tao dito. Sige, Bok. Mauuna na ako. Tumango naman ang kaibigan ko habang ako ay tumayo na sa kinauupuan. Nang makita kong naglakad na siya, ay nag-umpisa na rin akong maglakad. Pagawi sa mas masukal na parte ng gubat. Hindi yun gaano nalalayo sa kubo ko at pagdating ko doon ay lumuhod ako at nagdasal. Pagkatapos nun, umusal ako ng salitang Latin hanggang sa napalabas ko na ang iba't ibang uri ng diwende, puti at berde. Humingi ako ng gabay sa kanila para lalo kong lumakas at mabigyan ako ng basbas. Ang lahat ng mga itak ng mga taong sasama sa pakikipaglaban sa mga aswang na kulaw. At nang natapos ko doon ay umuwi na ako at nakita ko ang lahat ng mga tao doon na nakahanda na para sa gagawin nilang pag-iimbak ng mga kahoy. Oh, nandiyan ka na pala, Bok. Oh, kadarating ko lang. Teka, saan ba kayo pupunta? Mag-iimbak na kami ng mga kahoy. Tapos yung mga babae naman, hahanap ng mga ligaw na gulay para mamayang gabi. Kung ganun sasama ako. Ikaw ang bahala, Bok. Teka, si Lolo ba nasan? Nandun sa may bahay. Hindi ko naman sila pinasama Mas maayos nang nandito na lamang sila. Sige, huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Siguro naman, magiging maayos na sila rito. Hindi naman basta-basta nakakalapit ang mga aswang sa gubat Paano pala? Yung sasabihin mo sa mga tao, Bok? Mamaya na lang siguro pagbalik natin. O sige, ganun naman pala Tara na. Kasama ang mga tao sa baryo, ay kanya-kanya kaming pangungulekta ng mga tuyong kahoy.
At nang makaramdam kami ng pagod ay nagpahinga kami saglit. Ngunit nakaramdaman naman ako ng kakaiba sa paligid. Dahil nararamdaman kong hindi lang kami ang naroroon at may mga matang nagmamasid sa amin. Nung una ay inakala kong isang nilalang lamang yon na nakatira talaga sa kagubatan. Ngunit nang minsang mapasulyap ako sa isang malaking puno, doon ay may taong nagkukubli. Julian! Julian! Bakit ka nandito? Hala kuya, pasensya na po. Gusto ko lang naman po sumama sa inyo eh. At saka gusto ko po makita yung mga ginagawa nyo. Wala naman kaming ibang gagawin dito eh. Kumukuha lang kami ng mga tuyong kahoy. Kapag eto nalaman na naman ng ate Amy mo, sinasabi ko sa'yo, malilintikan ka na naman dun. Sorry po kuya. Bok, sino kausap mo? Nang makita kong papalapit na sa kinaroroonan namin si Ronnie, ay hindi na ako nagsalita hanggang sa nakaharap niya na rin ang batang makulit na si Julian. Oh, Julian! Bakit ka nandito? Ano po kasi? Anong ano po kasi? Bago kami malis, sinabihan kita na huwag kang aalis doon, di ba? Bakit ka sumunod? Hayaan mo na lang siguro, Bok. Wala na tayong magagawa eh, nandito na siya. Saka kumukuha lang naman tayo ng tuyong kahoy, di ba? Hayaan mo na siyang tumulong. Anak ng, napakakulit kasi ng batang to eh. Sinabihan ko na yan kanina na huwag na sumama eh. Kasi wala kang kasama sina Amy at si Lolo sa bahay. Hayaan mo na, Bok. Ganyan naman talaga kapag bata. Madaming gustong madiskubre sa buhay. At saka, ganyan din naman tayo nung maliliit pa tayo, di ba? Oh, ano? Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng mas nakakatanda sa atin. Nung panahong tayo pa ang pinagagalitan. Ibang usapan naman kasi yung Bok. Ikaw talaga o naisingit mo pa yun? Hindi ko yun isinisingit. Pinapaalala ko lang na dumaan din tayo sa pagkabata. Kaya hindi mo dapat siya pagsabihan ng kung ano-ano. Tulad natin, balang araw, maiintindihan niya rin yung mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. Ay nako, kaya di nagtatanda yung batang makulit na yun eh. Nakakakuha ng kakampi. Tingnan mo nga oh, pangiti-ngiti pa oh. Kutusan ko yan eh. Napasulyap ako sa tabi ko kung nasaan si Julian at doon nga ay nakita ko siyang nakangiti. Julian, hindi porke pinagbabawalan ko si Kuya Ronnie mo na huwag kang pagalitan, magsasaya ka na. Makikita mo, kapag hindi ka nagtino at palagi ka na lamang nagiging pasaway at nai-stress sa'yo si Lolo Lorito at Ate Amy mo, paluluhurin talaga kita sa munggo para magtanda ka. Kuya Ikbas, sorry na po. Promise po kuya, hindi na po ako magiging pasaway. Magiging masunurin na po ako. Dapat, totoo na yung sinasabi mo ha. Nako, alam mo naman kung gaano kahigpit ang Ate Amy mo. At alam mo rin siyang magalit. Opo, sorry na po talaga mga kuya. O sige. Tatanggapin namin yung paghingi mo ng pasensya ngayon. At total, nandito ka na rin lang naman. Tumulong ka na sa pagkolekta ng mga tuyong kahoy. Pwede ba yun? Opo kuya, masaya nga po kung makakatulong po ako. Tumango na lamang ako sa mga huling sinabi ng makulit na si Julian at sama-sama na kaming nagpulot ng mga tuyong kahoy. Naging maayos naman yon at nang mapansin naming puno na ang mga dala naming mga sako ay nagpasya na kaming lahat na umuwi. Pagdating namin sa kuta namin ay nagkanya-kanya na kaming hiwa ng mga gulay na lulutuin. Sakto na kaya mga gulay na to? Hindi kaya masyado tayo marami? Kung kulang man yan, pwede naman na hukayin na lang muna natin yung mga kamote ko. May naman na siguro yun. Kung kulang pa rin Amy, pwede namang umuwi muna ako. Marami namang stock si nanay ng gulay dun eh. Kesa naman masira lang, mas mainam na pakinabangan na lang muna natin, di ba? Ayos lang ba yun sa nanay mo, Ronnie? Siyempre naman, si nanay pa ba? Ayaw niyang magugutom yung taong magiging manugaw niya. Hoy, ano ka ba? Parang sigurado ka na magiging mag-asawa nga tayo balang araw ah. Tsaka, hindi lang naman para sa akin to, no?
para sa lahat ng mga tao dito. Ano ka ba? Siyempre, kasama na rin sila doon. Teka nga. Ano yan? Magliligawan na lang ba kayo? O hahanap tayo ng paraan para pandagdag sa pagkain natin? Pasensya ka na, Bok. Ikaw naman siyempre, hahanap tayo ng paraan. Sakaling kaya kita dyan. Puro kayabang Sus, bitter ka lang. Kasi wala kang nililigawan dahil busy ka dyan sa pagiging albularyo mo. Sino naman nagsabi sa'yo? Kung gugustuhin ko, makakahanap kagad ako ng maliligawan. Sa gwapo kong to, huwag mo akong subukan. Ayun! Lumabas na naman yung pagiging mahangin yung dalawang magkaibigan. Hay nako, ewan ko sa inyo. Makaalis na nga at baka mahawa pa ako sa inyo. Hala siya, grabe naman siya sa makahawa. Para may nakakahawang sakit naman kami. Mayabang ka kasi, Bok. Nagsalita ang hindi. Ikaw nga tong piling pogi gwapo naman talaga ako Gwapo nga. Kaso, wala naman jowa. Ikaw ba, may jowa na? Wala pa sa ngayon, pero magkakaroon din, soon. Di ba, Amy? Hay nako, wag mo na nga akong isali dyan sa kalokohan nyo. Sige na, aalis na talaga ako. Nagtawanan na lang kaming magkaibigan dahil naaasar na naman namin ang kababata kong si Amy. Pagkatapos nun ay nagpatuloy na kami sa pag-uusap tungkol sa pagdaragdag ng maiimbak na pagkain. Bok, hindi na rin tayo makakapaghanap pa ng pandagdag na pagkain dahil nasa kanluran na ang araw. Bok, mabilis lang naman yun kaysa naman magutom yung mga tao dito. Ayoko rin naman silang gutumin, pero baka mapahamak tayo sa gagawin natin Bok, ano ka ba? Magdadala naman tayo ng sulo tsaka itak Pero Bok, seryoso, baka ayos na muna yun. Pwede naman para bukas na lang yung kukunin natin Pero Bok, sa palagay ko, mas mainam na ngayon na lang natin gawin. Magsama tayo ng ilang kalalakihan para may magdadala na rin ng sako. Medyo madami rin kasi yung mga imbak na gulay ni nanay. Okay, sige. Kung yan yung gusto mo, ikaw nang bahala. O sige, ikaw nang bahala sa mga sakong dadalhin natin Pati na rin yung mga kahoy na gagawin natin sulo. Sige. Ihanda ko na lang yung mga tuyong kahoy. At teka, ilang mga tao ba yung isasama mo? Siguro mga 10, Bok. O sige, puntahan nyo na lang ako sa likod ng bahay. Para dun pa lang masindihan na natin yung mga gagamitin natin sulo. Matapos kong sabihin yon, ay isang tango na lang ang itinugon ng kaibigan ko at tumalikod na siya at naglakad palayo habang ako naman ay dumiretso sa likod ng bahay para alisan ng laman ang iba kong mga sako. At habang nag-aayos ako ng mga tuyong kahoy na dadalhin namin ay dumating si Lolo Laurito. Olo, nandyan po pala kayo. Oo, kadarating ko lang din. At galing ako sa loob ng kubo. Ikaw, ano yung ginagawa mo? Ito ho ba, Lo? Inaayos ko lang po. Balak po kasi naming lumabas ng gubat para kumuha ng mga gulay. Pero Ikbas, hapon na. At baka abutan kayo ng dilema. Kaya ako nga po ito isinasako para handa kami mamaya paglabas ng gubat. Hindi kasi namin alam ang naghihintay sa amin doon. Pero baka pwede nyo na lang ipagpabukas yan. Nag-aalala ako na baka wala nang uuwing hikbas dito sa kuta natin. Lo, uuwi po kami ng buo at walang bawas. Kung ganun sasama na lang ako sa inyo. Lo, hindi po kami aalis para mamasyal doon. Lalabas kami ng gubat para makakuha po ng pandagdag sa mga pagkain natin. At hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili rito. Lalo na, hindi marunong mga mga kababaryo natin. Pero hikbas. Lo, wala na pong pero. Mapanganib pong gagawin namin, Lo. Kaya dito ka lang. Magpahinga ka na lang po. At huwag kang magpagod. Hanggang ngayon, ay napakatigas pa rin ang ulo mo. Kayo rin naman po, Lo Ay nako. Sa tingin ko, hindi na ako matatalo sa sagutan ngayon. Dahil may sarili ka ng pag-iisip
At alam mo na ang mga ginagawa mo. Kaya nga po, Lo, sige na. Kahit naman anong sabihin mo sa akin, ay hindi ka pa rin pwedeng sumama sa amin. O siya, sige. Papasok na ako sa loob. Basta, mag-iingat kayo, Hikbas. Opo, ay Lo, teka lang po. Pakisabi po kay Amy na hindi namin alam kung anong oras kami makakabalik. Mas mainam nang bunutin na lang muna nila yung mga kamote ko at yung ibang bunga ng mga gulay. Siya na lang ang bahala kung paano niya po yung lulutuin. Sige, Hikbas. Basta, mag-iingat kayo. Pangako po, Lo, mag-iingat po kami. Matapos kong sabihin yon, ay tumalikod na rin si Lolo Laurito. At ilang minuto lang ang lumipas, ay dumating na rin ang kaibigan kong si Ronnie, kasama ang 10 kalalakihan, ngunit may 3 mga babae. Oh, teka Bok, akala ko ba puro kalalakihan lang yung sasama mo? Ba't may kasama ka mga babae? Bok, hindi naman sila sasama eh. May sasabihin daw sila. Bakit di mo nalang tinanong? Gusto daw kasi nila na sila mismo yung haharap sa'yo. Sila yung magsasabi. Sa palagay ko, malaga yung mga sasabihin nila, Bok. Ganun ba? Ano ho ba sasabihin nyo? Agad naman na sumagot ang isa sa mga babaeng tinanong ko. At ang sabi niya ay gusto daw sana niyang ipasabay na kunin ang mga alaga nilang mga baboy at kambing. Kesa daw mamatay sa gutom ang mga yon, mas mainam na raw na kainin namin. Habang ang isa naman ay nagsalita rin at ang ipinasasabay naman niya na kunin namin ay ang mga alaga niyang aso at pusa. At ang isa naman ay ang mga alaga raw nitong mga manok na pwede rin daw namin maipandagdag sa pagkain doon. Sige, wala pong problema. Pupunta na rin lang naman po kami doon. Susubukan na rin namin kunin yung mga alaga ninyo. Yung iba naman para naman po sa ating lahat. Kung ganun, Bok, tara na. Para hindi tayo ganong gabihin. Sige, Bok. Ano na mga kasama? Doon na natin sisindihan ang mga gagamitin natin sulo bago tayo makalabas ng gubat. Sumang-ayon sila sa mga sinabi kong yon at pare-pareho naming tinahak ang daan. At bago pa man kami makalabas ng gubat, ay kanya-kanya na kaming nagsindi ng sulo. Pagkatapos nun, ay hindi kami naghiwa-hiwalay hanggang sa nakarating kami sa bahay nila Ronnie. Halika kayo rito, Bok. Nandito yung mga gulay Sige, susunod kami. Halika kayo mga kasama. Pagpasok namin sa silid na tinuturo ni Ronnie, ay kanya-kanya na kami ng pagsasako ng mga gulay. Hanggang sa pare-pareho na naming napuno ang mga sako. Kaya naman, pinauna na namin ng iba. Pero mahigpit ko silang hinabilinan na huwag maghiwa-hiwalay at huwag hahayaang mamatay ang mga dala nilang sulo. Bok, saan naman tayo ngayon pupunta? Hahanapin natin yung mga alaga nilang hayop. Sige, Bok. Ngunit sa paghahanap namin ng mga hayop ay nadismaya kami dahil bawat bahay na mapuntahan namin ay wala na ang hayop. Ang iba ay patay na at nabubulok na. Kaya naman nagpasya na lang kami na umuwi na lang. Ngunit isang kaba ang bumalot sa pagkatao ko. Dahil hindi pa man gaanong nalalapit sa gubat ay kinutuban na ako na baka may hindi magandang nangyayari sa mga tao sa kuta namin. Bok, bilisan natin. Bakit, Bok? Sa tingin ko, hindi tamang iniwan natin sila doon. Bakit naman? Wala nang bakit-bakit, basta bilisan natin. At kailangan natin makabalik kagad. Hindi na nagsalita ang kaibigan ko ng mga sandaling yon at mabilis na lang naming nilakad ang daan. Ngunit pagdating namin sa kuta namin, napansin kong iba ang postura ng mga tao. At di pa man ako nakakapasok sa loob ng kubo, ay rinig ko na ang pag-iyak ni Amy. Teka, ano nangyari? Hikbas!
Igbas! Niyakap ako ni Amy pagpasok ko pa lang ng pinto. Teka, huminahon ka. Bakit ka ba umiiyak? Ano nangyari? Nasaan sila Lolo Laurito at Julian? Igbas! Kinuha sila ng tatay mo! Kinuha sila! Ano? Teka Amy, anong ibig mo sabihin? Anong kinuha sila ni tatay? Kinuha sila ng tatay mo! Si Mang Wilbert! Siya ang pinuno ng mga kulaw! Ano bang pinagsasasabi mo, Amy? Patay na si tatay. Paano siya magiging pinuno ng mga kulaw? Maniwala ka sa akin, Igbas. Kitang-kita ko ng dalawang mga mata ko na siya talaga yon. Siya ang tatay mo. Pero ibang-iba na siya sa dati. Napakalakas niya. Kaya dahil doon, walang nagawa ang mga tao. Kaya yun, kinuha niya si Julian at si Lolo. Igbas, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Hindi talaga ako makapaniwala sa mga narinig kong yun, Sir Blair. Dahil ang alam ko ay matagal nang patay ang tatay ko. Pero nagkamali pala ako. Hindi ko naman alam kung anong dahilan at kung paanong naging pinuno si tatay ng mga kulaw. Kaya naman, nang gabi ding yun ay naghanda kami at maliban sa mga bata, mapababae man o mga lalaki ay nagpasyang sumama para iligtas si Lolo Laurito at si Julian. Totoo ba yung mga narinig ko sa mga tao kanina, Bok? Buhay daw si Mang Wilbert? Buhay daw ang tatay mo? Di ko nga rin alam, Bok eh. Hindi ako sigurado. Gulong-gulo ako, Bok. Pero Bok, kailangan nating kumilos. Dahil sa mga oras na to, sigurado ako nanganganib na si Julian at si Lolo. Bok, huwag kang mag-alala. Ang laban mo ay laban din namin. At sasamahan ka namin sa lahat ng mga plano mo. Patay kung patay. Kung ganun, mga kasama, maganda na tayo. May malaking laban tayong gagawin. Kailangan nating mailigtas ang maglolo at tapusin natin ang mga pesting kulaw na yan. Sabay-sabay na sumigaw ng pagsang-ayon ang mga tao. Pagkatapos nun, ay sinindihan na namin ang mga gagamitin naming sulok sa paglabas ng gubat. At balak naming lumipat sa kabilang gubat. Ngunit nasa bungad pa lamang kami ay nakita na namin ang mga kulaw na nagliliparan at napakarami nila. At sa lupa naman ay may iilan. Hanggang sa nakita namin sina Julian at Lolo Laurito na nakatayo sa gitna ng baryo at nakatali. Habang may isang lalaking kulay abo ang balat na nakatalikod. At pagharap niya sa amin ay hindi ako makapaniwala. Igbas, nang marinig ko na tinawag niya ako sa pangalan ko, ay nanindig ang mga balahibo ko dahil boses ngayon ni tatay. Ngunit hindi na ito tulad ng dati na maamo ang muka, mabait tignan dahil ng mga oras na yon, ibang-iba na siya. Naglalagas ang mga buhok, kulay abo ang balat, at halata ang mga maiitim niyang ugat. Tay, anong ibig po sabihin nito? Hindi mo ba ako nakikita? Ang ibig sabihin, buhay ka, Tay? Nakikita mo naman, di ba? Buhay na buhay pa ako. At mas pinalakas. Pero, ano pong ibig sabihin nito, Tay? Wala naman. Sadyang kinuha ko lang sila para kumustahin. Grabe. Napakalaki na pala ni Julian. Dati-rati, ako pa nagpapalit ng lampin niya. Tay, huwag mo na nga akong idaan sa mga paganyan-ganyan mo.
Ano ba talaga ang gusto nyo, Tay? Tinatanong mo ang gusto ko. Isa lang naman ang gusto ko. Ibigay mo sa akin ang tungkod at ang puting bandana. Bakit? Bakit gusto mo makuha ang mga mahalagang bagay na galing kay Lolo? Dahil yan ang isa sa mga sangkap para maging mas makapangyarihan pa ako. Noon pa, ay gusto ko na makuha ang bagay na yan. Pero hindi siya pinagkatiwala sa akin ni Tatay. At ididiretso niya sa'yo na ipamana. Dahil doon, sobra ako nagalit sa kanya. At ang sakit na meron siya noon, ay ako ang may gawa. Walang hiya ka, Tay. Na dahil sa galit at inggit, nagkaganyan ka. Nang dahil sa tungkod at bandana, naging sakim ka. Nagpasakop ka sa kampo ng demonyo. At ikaw din ang dahilan kung bakit namatay si Lolo. Kahit na kailan, hindi naging pabor sa akin ang taong yon. Isipin mo, nag-iisa lamang niya akong anak. Pero hindi man lang niya ako pinakitaan ng pagmamahal. Mas pinahahalagahan niya pa ang ibang tao kaysa sa tunay niyang kadugo. Kaya sapat na ang dahilan ko para tumalikod sa liwanag. Dahil ang buhay sa mundo ay hindi isang laro. Dahil kahit anong gawin ko noon, hindi pinakita ng taong yun na mahal niya ako. Tay, maling-mali kayo. Mali! Hindi sapat na batayan yon para maging ganyan ka. Hindi sapat na dahilan yon para gawin mo yung kay Lolo at magpasakop kayo sa mga demonyo. Di niyo ba inisip? Tatay mo siya. Anak ka niya. Hindi man niya naparamdam sa'yo na mahal ka niya at hindi man niya kayang ipakita yun sa'yo. Pero ang totoo, mahal na mahal ka niya dahil anak ka niya. At anong alam mo sa salitang pagmamahal? Wala, Hikmas. Wala kang alam. Magulang siya, Hikmas. At nag-iisa niya lamang akong anak. Responsibilidad niyang ipakita sa akin ang pagpapahalaga niya bilang isang ama. Pero ano? Anong ginawa niya? Mas pinaramdam niya sa akin na mas mahal niya ang ibang tao kaysa sa sarili niyang anak, kaysa sa sarili niyang dugo at laman. Tapos sasabihin niya pa sa akin, nabuti na lang si ganyan, nabuti pa si ganon, buti pa siya. Eh paano ako? Ginawa ko naman ang lahat Pero wala. Ang nakikita niya lang ay ang mga pagkakamali ko. Pero mga kabutihan kong ginawa, maski katiting, wala akong nakuhang papuri mula sa kanya. At higit sa lahat, ni katiting, wala akong naramdaman na pagmamahal sa kanya. Pero Tay, kasalanan ang pumatay eh. Kasalanan ang ginawa mo. Kasalanan to sa mata ng Diyos. Bakit? Ang pagkukumpara ba ng anak sa iba ay hindi kasalanan? Hikmas, magulang din ako. At alam ko ang bagay na yun. At masakit yun. Pero Tay, hindi yun ang basihan para magkaganyan ka. Baka may dahilan si Lolo kung bakit niya ginagawa yun. Baka gusto niya na mas galingan mo. O di kaya mas tumapang ka. Hindi yun ganun, Hikmas. Bakit kailangan niyang ikumpara ang sarili niyang anak sa iba? Kung alam mo naman na hindi siya katulad ng mga taong yon. At hindi tayo pare-pareho ng ugali. Ang bawat isa sa atin ay magkakaiba.
Kaya ba nagkaganyan ka? Kaya ba sumapi ka sa mga kulaw na yan? Kaya ka ba nagpasakop sa kampo ng kadiliman? Akala ko batay dati galit na galit ka sa kanila dahil pinatay nila si nanay. Pero ano to? Ano tong ginawa mo? Ayoko na sagutin ang mga bagay na yan, Igbas. Ang mabuti pa, ibigay mo na lamang sa akin ang tungkod at ang puting bandana. At ipinapangako ko sa iyo na lalayo na kami sa baryo nyo at walang ibang masasaktan. Tapos ano? Sa ibang baryo naman kayo mambibiktima? Hindi ako papayag, Tay. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa kami ng sarili kong ama para lang sa katahimikan ng lahat ng tao. Kung ganun, magpasensya na lamang tayo, anak. Dahil nang balutin ako ng dilim, ay hindi na ako nakakaramdam pa ng awa at konsensya. Nang sabihin niya yon, ay walang ibang utos at umatake na sa amin ang mga kulaw. Madami sa amin ang nasugatan, pero nanaig sa puso nila ang katapangan. Hanggang sa nakakuha ng pagkakataon ang kaibigan kong si Ronnie at nakalapit siya sa 2 taong nakatali at doon ay napakawalan niya ang mga ito. Pero sa mga oras din na yon ay pakunti na rin ng pakunti ang bilang ng mga kulaw, habang sa grupo naman namin ay wala. At dahil yon sa mga sulo na dala namin, hindi sila nakakalapit ng mabuti sa kinatatayuan namin. Sige na! Ilayo mo na sila rito, Ronnie! Magmadali ka! Pero Bok, paano ka? Lalabanan ko sila na mag-isa. Kaya sige na! Umalis na kayo! Iligtas nyo na ang mga sarili nyo! Kayang-kaya ko to! Pero Bok, wala nang pero-pero. Hindi ko yun utos bilang kaibigan. Utos ko yun bilang isang albularyo. Kaya mga kababaryo, bilisan nyo na! Bumalik na kayo sa kuta natin! Dahil sa nakita ng tatay ko na natatalo na namin sila, ay napasigaw na lang ito ng malakas. At doon ay nagbago bigla ang anyo niya bilang isang kulaw na may 2 ulo ng napakalaking itim na ibon, habang ang tunay na ulo naman niya ay nananatili sa gitna. At takma niya sanang hahabulin ang mga tao, ngunit sa paglipad niya ay nahawakan ko ang mga paa niya. Pakiusap, Tay! Pakiusap, tumigil na kayo! Tama na po ito! Tama na! Ngunit hindi siya nakinig sa mga sinabi kong yon at pilit na kumawala sa pagkakahawa ko. Pero nang makita kong nakapasok na ang mga tao sa gubat, ay binitiwan ko na rin siya. At doon ko naintindihan na kapag gabi at nakaanyong kulaw siya, ay hindi siya pwedeng pumasok doon. Kaya naman, galit na galit siya na humarap sa akin at sinugod ako. Gayunpaman, hindi ko kayang saktan ang sarili kong ama dahil mahal na mahal ko siya. Ngunit bawat atake niya ay napapansin kong nagtatalo ang katawan niya. Tama na, Tay! Tama na! Tama na po! Kung hindi ka man nakakaramdam ng pagmamahal kay Lolo, Tay, nandito po ako! Bumalik ka na! At itigil mo na to, Tay! Hindi na pwede. Dahil isang sumpa ang maging isang aswang na kulaw. Mawala man sa katawan ko ang itim na usok nila, ay mamamatay pa rin ako dahil matagal na akong patay. Ngunit dahil sa nakatagong galit, ay naisalba nila ako. Kaya hanggang ngayon, ay humihinga pa rin ako. Hindi pa man ako
nakakapagsalita ay inatake na ako ng mga kasama ni tatay na kulaw at umilaw naman ang tungkod ko. Pero dahil ayokong masaktan ang tatay ko ay hindi ko yun iwinasiwas sa ere, dahilan kaya nila ako nahawakan sa magkabilaan kong kamay at nabitiwan ko ang tungkod na may tali ng puting bandana. Doon ay bumalik sa dating anyo si tatay at pinatulis niya ang mga kuko niya sa kanan niyang kamay. At sakto niya yon na isinaksak sa akin. Ngunit nagulat ako nang biglang hawakan ng kaliwa niyang kamay ang kanan na sasaksak sana sa akin. Maya-maya lang ay napasigaw siya at napatuwad sa lupa habang hawak ang dalawang ulo. Tay! Tay, ano po nangyayari sa inyo? Tay! Ano nangyayari sa inyo? Umalis ka na, anak! Sige na! Alis na! Dahil hindi ko na makontrol ang sarili ko! Sige na, anak! Pakiusap! Umalis ka na! Hindi po, tay! Hindi po kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Kung may paraan pa para iligtas kita sa sumpang yan ay gagawin ko. Sabihin niyo lang po sa akin, tay, kung paano. Sige na, anak! Umalis ka na! Ayaw kita saktan! Umalis ka na! Ngunit kahit pinapaalis niya ako, ay hindi ko pa rin siya iniwan. Hanggang sa nagkatotoo na nga na hindi niya na nakontrol ang sarili niya at bigla niya akong sinakal sa leeg. Hindi na rin ako makahinga noon dahil sa higpit ng pagkakasakal niya. Hanggang sa naabot ko ang tungkod ko at hindi ko man yun kinokontrol ay kusa yun naglabas ng berdeng ilaw at bumalot yun sa katawan ni tatay. Hindi naman nagtagal at nagmistulang bula ang mga kulaw at bigla silang naglaho. Habang si tatay ay nangisay sa lupa habang bumubula ang bibig. Gusto ko pa sana siyang lapitan, ngunit may malakas na puwersang pumipigil sa akin. Hanggang sa nawala na ang liwanag at nakita kong unti-unting pumapayat ang katawan ni tatay. Tay! Tay! Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Kung naging ganito ko. Lagi mong tatandaan, anak. Mahal na mahal kita. Tay! 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 Gumising ka, tay! Tay! Nang mga oras na yon, laging abo na lang si tatay. Grabe ang sakit ng pangyayaring yon. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o masasaktan. Pero alam kong masama ang ginawa ni tatay. Hindi lang sa mata ng tao, kundi higit sa lahat, sa mata ng Panginoong Diyos. Pero hindi ko siya masisisi dahil nakaramdam siya ng hindi pantay na pagmamahal na galing sa kanyang magulang. Kaya naman, tinanggap ko na lamang ang lahat. At magmula noon ay naging maayos na ulit ang baryo at nag-umpisa na ang lahat sa pagbabago. At bilang isang albularyo sa baryo namin, tinuruan ko rin at binigyan ng aral ang bawat tao na kahit kailan ay huwag nilang susubukang ikumpara ang mga kapamilya nila sa ibang tao dahil hindi nila alam kung gaano kasakit sa isang tao ang bagay na yon at hindi rin nila alam ang magiging bunga ng pagmamahal na hindi pantay. Dahil hindi kompetisyon ang pag-ibig, mapamagulang man, anak o ibang tao. Dahil sa oras na ikumpara mo sila sa iba, imbis na lalakas ang loob nila,
ay mas mangliliit pa sila sa kanilang mga sarili. Hindi natin alam kung ano o kung gaano kabigat ang magiging epekto ng pagkukumpara natin sa mga anak natin. At para maiwasan na rin na magkaroon sila ng pag-iisip na mas lalong makakasama sa kanila, na maaaring humantong na magpasakop pa sila sa kampon ng kadiliman. Yun lamang po, Sir Blair. Salamat sa lahat ng mga nakinig. At sana ho ay may natutunan po kayong aral sa aking munting kasaysayan. Salamat po. Sa kwentong ating napakinggan ay pinatutunayan nito na ang pag-uugali ng isang magulang na ikinukumpara ang kanyang anak sa ibang tao ay may malalim na epekto sa isip at damdamin ng isang bata. Sa halip na magsilbing inspirasyon, nagiging ugat ito ng pagdududa sa sarili, takot at pakiramdam na siya ay hindi sapat. Nakakalimutan na sa ganitong paggambing ng bawat tao ay nilikhang may natatanging kakayahan, sariling lakas at takdang panahon kung kailan siya uusbong at magiging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na dahil tayo'y nasaktan ay may pahintulot na tayong gumawa ng mali, sapagkat ang isang pagkakamali ay hindi kailanman maitutuwid ng isa pang pagkakamali. At ikaw bilang anak, bilang tao at bilang mamamayan, lagi tayong may pananagutang piliin ang kabutihan. At anuman ang ating pinagdadaanan, manatili tayong umaayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, sapagkat sa gitna ng dilim ay may liwanag pa rin na patuloy na naghihintay para sa mga hindi sumusuko sa paggawa ng tama. Sabi nga sa Roma, Kabanata 12, Talata 21, huwag kang papadaig sa masama, kundi daigin mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Sabi rin sa unang Pedro, Kabanata 3, Talata 9, huwag kayong gumanti ng masama sa masama o insulto sa insulto, kundi sa halip ay magpakalayo kayo, sapagkat kayo'y tinawag upang magmana ng pagpapala. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at sa mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli ho, at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal. Magandang araw po.